Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello mga kaingap, Jomcar, Katandims dito sa Team Kalingap. Ito si Darlene Vlog, nagbabalik. So meron tayong reactionan, hindi naman masyado mahaba. Pero bago yan, i-shoutout mo natin si Kuya Val, si Ate na Vlogs, si Kalingap Rap, kasama natin dito sa Team Kalingap, mga charity vloggers, mga deputy ambassador, mga reactors, at siyempre mga supporters, silent viewers, marathoners, at saka mga sponsors. Kung napansin nyo, hawakan natin ang ating mic para malapit sa ating bibig para malakas ang boses dahil malakas ang ulan dito. So ito nga, yung tapos na nga issue, tapos natahimik, bumabalik na naman, para ba yung nabubuhay lagi ang mga tapos na issue? Dahil may mga tao na hindi makamove on, hindi matapos-tapos ang kanilang inggit sa sarili, sa isa kapwa, ang kanilang galit, hindi matapos-tapos yung buhay nila na masaklap, na laging naninira, no? Ganun nga po. So alam po natin na mga nakaraang buwan na may mga issue na anak si Jomar, no? May nadamay na babae na may anak, may mga pictures, hindi na lang natin babanggitin ang pangalan kasi I'm sure halos karamihan sa inyo, 99.9% is kilala niyo kung sino, dahil kung may mga bago na mga supporters, kukunti lang, hindi nila masyado, kaya wag na natin banggitin ang pangalan para hindi may highlights, di ba po? At dahil siyempre yung babae is may pangalawang dinadala na parang gender reveal o ano ba yon, nabuhay na naman, no? Nabuhay na naman ang issue. Tapos maraming pictures na kumakalat, kaya ako ilang araw na ito hindi ko na lang reaction na, kasi sabi ko ayoko na ba nang i-highlight itong mga niga, mga fake news, kasi sabi ko napapag-usapan. So kayo, pwede naman na wag natin patulan kung alam natin na fake news, no? Papatulan siguro natin kung itong nag-post is kilala natin, papatulan natin kung ang nag-post is talagang masasabi natin na totoo. Pero pag fake news, huwag na natin patulan para hindi may highlights, para bang matahimik. So panawagan sa mga kasamahan, pag alam niyo may nakita kayong post na anonymous ang kanyang gamit, alam na naman natin na mga ito, maninira, kalaban, kasi marami yan sila nagalit kay Jomar, marami yan silang naninira. So hindi po natin kilala kung sino sa kanila. So I feel na we are wasting our time para bigyan sila ng pansin. I feel na parang pinapagod lang natin ang ating sarili para bigyan sila ng pansin. So sa tingin ko, hindi lang si Jomar ang sinisiraan nila, dahil alam nila na itong mga sponsor, mga supporters na mga senior or hindi senior is naapektuhan pag may mga issue. So parang gumagawa sila ng issue para kayo mga supporters ay ma-stress, para kayo ay magalit. So tuwang-tuwa nga sila kasi alam naman nito ni Anonymous na si Jomar is hindi affected. So ang ginagawa nito ni Anonymous is para galitin kayo. So ang gawin na lang ninyo, alam naman ninyo na fake news, magpatulan. Kung nakita niyo na Anonymous, ang post ni Anonymous, kasi ilan yan sila, tapos hindi natin kilala kung sino sa kanila, so yan ang mahirap. So pwede natin i-ignore, huwag na tayo mag-comment kasi alam naman natin, kasi pag nag-comment tayo, naaaway natin, babalahurain natin, hindi siya affected, no? Hindi siya affected kasi hindi yan siya titigil. Kahit mag-comments kayo, kahit magsabi kayo ng mga bad words, napansin ko hindi siya titigil. Natutuwa siya lalo, tumatawa siya lalo. So ano ba ang dapat natin gawin? So yun ang dapat natin gawin, ignore. Katulad ni Jomar, sabi niya sa live niya, ignore, no? Nakita niyo si Jomar na binibigyan niya ng time ngayon, no? Binibigyan niya ng time ito sa pagcha-charity niya, si Carla, family niya, no? Binigyan niya ng time ang family niya para i-treat sa Baguio kasi naglalambing ang mama niya, siguro family niya na mamasyal sa Baguio, na hindi daw nakasama si Carla kasi siyempre hindi naman pwede na si Carla is mag-absent, no? Hindi naman pwede si Carla kasi ilang araw sila sa Baguio. Alam po natin ang nursing is hindi madali. So kailangan ang nursing kasi more on memorization, alos araw-araw may mga activities, may mga quizzes. So malaking halaga na yun yung mga quizzes. So intindihin lang po natin, kahit hindi nakasama si Carla sa itong family bonding ng Jomar, ang family niya, intindihin na lang natin kasi siyempre family yun, no? Kung mag-asawa na talaga si Carla at si Jomar, tapos hindi natin makita si Carla doon, medyo mag-worry tayo, no? Pero depende rin, minsan kahit mag-asawa, ang asawa minsan hindi makakasama kasi may mahalagang bagay na hindi pwede mag-absent sa work. Pero siguro kung kasal na si Jomar at si Carla, magbibigyan si Carla ng time para sa family ni Jomar, family bonding. So wag na natin hanapin si Carla doon sa family bonding nila Jomar. Sana makasama si Carla. Ang dami niyo kasi demand. Tapos bakit wala si Carla? So intindihin po natin ang situation. Hindi po lahat ng bagay is
sasama si Carla. Intindihin rin natin yung side ni Carla na may pasok siya. At intindihin natin ang side ng family ni Jomar na kailangan din nila na yung family, privacy. Kahit si Carla is alam natin na parang family na po siya, no? Kasi tanggap naman at mahal siya ng family ni Jomar. So, dito tayo makita natin, no? Ang saya-saya ng family ni Jomar. So, ito si Anonymous, parang natutuwa siya, no? Nakisabay siya sa family trip, banding ni Jomar, para i-distract si Jomar sa family time niya. I-distract kayo mga sponsor, mga supporters, habang kayo ay masaya nanonood sa family time ni Jomar. Gumawa, si Anonymous na naman ng ingay para ma-distract kayo, para mainis kayo, magalit kayo, no? Na, minsan nahanap nila, bakit wala dyan ang asawa ni Jomar, mga ganon. Isa pa, itindi niyo mga kalingap Jomcar, no? Na, si Jomar, kung may anak, imagine niyo ilang buwan na, matitiis ba ni Jomar na i-deny yun? I-deny niya na may anak siya. So, inihingi ko lang sa lahat na, para bang wag na natin i-highlights ang mga niga. Kasi minsan sinishare ninyo. Alam niyo naman na si Anonymous ay baliw, nagpo-post na kung ano-ano, sinishare ninyo ang caption ninyo. Minumura niyo, binabalahura ninyo siya, no? Si Anonymous, sinishare ninyo. O Anonymous, hindi ka pa nakainom ng gamot mo, nasa mental ka naman, at kung ano-anong pambabalahura ninyo kay Anonymous, sinishare ninyo. So, naha-highlights. Tapos, mag-share na naman si ganito, mag-share na naman. So, dumadami, no? Na-spray sa YouTube o sa Facebook, dumadami. Isang post ni Anonymous, nag-share kayo, nagiging 50, 100 kung marami kayo mag-share. So, isang post ni Anonymous, mag-comments kayo, ng 5-10, ang dami-dami comments dahil minura nyo si Anonymous, na-spread siya, naha-highlight siya. Dahil ito si YouTube, no, intindi nyo, si Facebook, intindi nyo, ito pakinggan niyo ha. Isipin niyo kung anong post natin sa Facebook, kung gaano karami ang comments, kasi ang comments is malaking halaga ito sa views sa ating tayong mga vlogger, or kung saan ba, kahit hindi tayo vlogger, kung gaano karami ang post, kahit hindi ka mag-comments, tapos nasilip, kasi hindi naman ang post kasi hindi nakikita ang views, no? Minsan nakikita natin. So, kahit kung mag-post si Anonymous o kahit sino mga basher dyan, nag-react kayo ng galit, no? Hindi heart, hindi thumbs up. Ang post ni basher Anonymous is si Jomar may anak, may pangalawang anak, pangatlo, nag-date si Jomar ko. Anything na niga, paninira kay Jomar. Nag-post sila, si basher as Anonymous. Tapos nag-react kayo na galit na galit. 200 reaction, nagalit na galit, kahit lahat kay galit, naha-highlight yan. Natutuwa si Mita, ini-spread niyan, rini-recommend niyan sa Facebook. I-share ang post nila, 1, 2, 3, 5, maraming sumilip, naha-highlights, ini-spread yan ni Facebook or si YouTube. Kaya, nagiging recommendation. So, rini-recommend yan, no? Kaya minsan sabi ng mga vlogger, please like and share. Kasi yung pag-like at pag-share natin, lalo na pag-comments, nakakatulong po yan sa pag-recommend ni Mita sa mga supporters, sa mga Facebook speed, sa Facebook timeline, nare-recommend yan. So, dumadami at dumadami. So, yan. So, hinihiling ko sa inyo, wag na lang kayo mag-comments, wag na kayo mag-react, wag ninyong silipin, kasi naha-highlights. Wag niyo i-share, no? Kung nakita niyo, napanood niyo, okay na lang yan. Wag niyo i-share, wag kayo mag-comment, kahit comment na you are angry, wag na lang iwasan ninyo. Kasi pag nag-comment kayo, naha-highlights. Natutuwa si Anonymous. Kung may page or wala, natutuwa siya kasi nakakatanggap siya ng notification. Blah, blah, like your, react your post. Blah, blah, comment your post, reply your post. Naha-highlights. So, natutuwa siya. So, hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo nalulungkot? I mean, na natutuwa si Anonymous, itong mga basher, nakakatanggap sila ng notifications nga si ganito is nag-react ng post niya, si ganito is nag-comment. Sino ang nalulungkot at sino ang natatawa? Tayo mga supporters na nalulungkot dahil galit na galit kayo sa nabasa ninyo, tayo ang magkakasakit. Ito si Anonymous, tawang-tawa siya, masaya siya sa mga post niya dahil kayo ay nagalit, kayo ay nalulungkot. Sino ngayon ang talunan? Hindi talunan si Anonymous, hindi talunan ng basher dahil tayo ang nasasaktan, ang kawawa. Tayo ang talo kasi nagagalit tayo, nasasaktan tayo, no? Tayo ang natatalo. Bakit? Kasi nasasaktan tayo, nagagalit tayo. Ang puso natin is galit na galit. Ang puso natin is nalulungkot. Ang puso natin is nasasaktan. Sino ang talo? Tayo. Pero ito si Basher o si Anonymous, talo sila sa Panginoon, no? Natalo sila dahil balang araw sila ay paparusahan. Balang araw ay may darating na karma sa kanila. So kahit talo tayo, labanan natin. Huwag tayo mag-react, huwag tayo mag-comment para hindi ma-highlight si Anonymous or si Basher. Ignore ninyo lahat ng post nila kung alam natin na fake news. Ignore natin kung nakita natin si Anonymous. Hindi para masikat kayo, ay mag-comments ako para makita ni Jomar na matapang ako, pinaglaban ko siya. No, 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 no. Ay mag-comments ako para makita ng mga sponsor, mga reactors, para makita ng lahat na defender ako. Mag-comments ako, mumurahin ko, aawahin ko si Anonymous para makita ng lahat na defender ako, supporters ako.
sisikat tayo dahil nakita ng mga sponsor, supporters na nag-comment tayo, pinaglaban natin ang Jumcar. Pero hindi niyo alam na highlights, na spread, na re-recommend ang post ni Anonymous o mga basher dahil sa mga comments, mga share at mga likes ninyo. So sino ngayon ang talo? Diba kayo nasasaktan? So please ignore all this nonsense, mga fake news, dahil si Jomar at si Carla hindi affected, kayo ang naapektuhan. So sino ngayon ang kawawa? O diba? Magtulungan tayo sa pananahimik at ignore natin ang lahat ng mga fake news. So thank you po sa lahat na nanood nating reactions for today. Please paki-like, paki-share at subscribe po. Don't skip ads sa mga magre-replay. So thank you po, sana po ay nagkaintindihan po tayo. Yun lang aking opinion, advice sa lahat. Isa akong defender, pero sabi ko hindi ko na-highlights ang mga niga para hindi ma-highlights ang mga niga, mga basher. So ang gawin ko na lang, mag-advise. Hindi na ako magpo-post ng mga pictures nila dahil alam ko naman ang mga mali, no? Alam ko naman na basher sila. So ang gawin na lang natin, panawagan, just ignore the bashers. Thank you po. Bye-bye and see you in my next reaction video. God bless. Keep smiling. Mga kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs YouTube channel. Please subscribe. Mga karaba, mga kalingap, mga ka-Jomcar atin ang samahan. Reactor na maaasahan, siya si Darlen Vlogs. Sa Kalingap Radyo Balitaan, atin siyang nasisilayan. Mabuti na kaibigan, solidong kalingap niya. Siya ay matulungin sa kapwa, mga reaksyon niya'y kahanga-hanga. Siya si Darlen Vlog, samahan natin. Mga kalingap, halikan at samahan natin siya. Darlen Vlog sa kanyang channel, samahan natin siya. Mahusay na reactor kasama sa balitaan, lalong-lalo na sa Jomcar kanyang sinuportahan. Mga kalingap, suportahan natin Darlen Vlogs, Karaba, Kalingap Reactors, Kalingap Radyo Balitaan. Please subscribe Darlen Vlog.